Sermon text will be coming from the next chapter of 1 Corinthians. Tapos tayo sa chapter 2, we're about to begin another chapter, chapter 3. So atin pong sermon text will be 1 Corinthians chapter 3, verses 1 hanggang verse 9. Muli po babasahin ko siya from the Filipino Standard Version. 1 Corinthians 3, verses 1 to 9. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ngunit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga taong namumuhay ayon sa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng pagkain para sa nasa hustong gulang, sapagkat hindi pa ninyo ito kaya. Hanggang ngayon nga ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay namumuhay pa ayon sa laman. Sapagkat habang sa inyo'y may mga pagsiselos at mga pag-aaway, hindi ba kayo'y namumuhay ayon sa laman at lumalakad ayon sa kaugalian ng tao? Sapagkat kapag may nagsasabi, kay Pablo ako, at ang isa naman kay Apolos ako, hindi ba asal ng mga tao iyan? Sino nga ba si Apolos at sino si Pablo? Mga lingkod na kinasangkapan upang sumampalataya kayo, ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Kaya't hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay may isang layunin, at ang bawat isa itatanggap ng kabayaran ayon sa kanyang pinagpaguran. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, at kayo ang bukid ng Diyos at ang gusali ng Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin bago natin lakbayin ang mga talata na ito. So let's pray. Panginoon, salamat sa paghahain po ng iyong salita muli sa amin, at sana sa amin pong paglalakbay rito sa bawat talata ay kami tulungan mo na aming tamang maunawaan, matanggap at maisabuhay ang nilalaman ng mga talatang ito. Ilayo mo po kami sa kahit anong distractions, sa tukso o mga kasalanan na nasa amin o yung mga kabalisahan namin sa buhay. Sana kami ay makapag-focus dito sa mga salita mo na ito para sa ikagiginhawa, sa ikagagalak, ikapapayapa at ikabubusog ng amin pong kaluluwa. Panginoon, tulungan mo ako na makapaghatid ng tamang mensahe. Iingat mo po ako sa mga pagkakamali para tunay na masustansyang pagkain ng iyong salita ang talagang makain ng mga minamahal mong tupa. At hinihiling ko po ang iyong paalala na sana kahit ako ang mga ngaral ay patuloy mo akong paalalahanan na ako man ay nangangailangan din ng mga bagay na aming mapupulot sa mga talata na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, pagbungahin mo po ng masagana ang mga talatang ito na may tatanim sa aming puso ngayong umaga na ito. Muli mo po pakilusin ng banal na Espiritu, aming Panginoon, upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ay dumadako na sa isa na namang bagong kabanata in 1 Corinthians. We have passed through 2 chapters at tayo ay nagsisimula ngayon sa chapter 3. At kagaya na nabanggit ko noong mga nakaraang sermon, inilaan ni Apostol Pablo ang unang kabanata o unang 4 na kabanata ng sulat niya sa mga taga-Korinto na pag-a-address sa kanilang pagkakasala ng pagkakawatak-watak o pagkakabahabahagi amongst each other. Ito ay isang mahalagang kasalanan na i-address sapagkat kung ating titingnan ng ebanghelyo na kung saan ang bawat nagsisisit sumasampalataya sa mensahe nito, ay yun ang nagdadala sa bawat miyembro ng iglesia. At isa pa, we have to count the cost of what God has given. Kailangan nating tingnan ano ba ang ibinigay ng Diyos upang ang bawat makasalanang nagiging miyembro ng iglesia ay maparoon. It took the very life of His only begotten Son, ang ating Haring Pastol, ang ating Panginoong Hesus, na siya'y Diyos na nagkatawang tao, nagpakababa ng husto. Siya ang nagdusa para sa atin upang tayo ay maligtas at mapabilang sa sambayanan o sambahayan ng ating Panginoon, ang katawan ni Kristo, at ito ay ang iglesia. At isa sa mga pangunahin nilang pinagmumula, pangunahing basihan ng kanilang pagkakabahabahagi, ay ang kanilang wala sa lugar, ito tawag na out of place, na pagtangkilik nila sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga mangangaral. Isa yun sa mga pangunahing in-address ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 1. At dahil doon, sa kanilang pagbabahabahagi, dahil sa mga angking husay o iba't ibang katangian na nais nila sa kanilang mga
tinatangkilik ng mga pinuno at mangangaral, minabuti ni Apostol Pablo na ipaliwanag kung ano ang tungkulin o ano yung naging role ng ating Panginoon sa kanyang bawat persona upang ang isang mananampalataya sa kabila ng paggamit sa mga pinuno at mangangaral ay humantong sa tunay ng pagsisisi at pagsampalataya sa Ebanghelyo na nagpapasok sa kanila sa iglesia upang maidiin ni Apostol Pablo ang kahangalan ng pagkakabahabahagi at ang pangangailangan ng patuloy na paglago sa pagkakaisa sa mga tao sa iglesia, kasi ang ating Panginoon siya ay nagligtas hindi lang ng isang individual para magsolo, ngunit bawat individual na ililigtas ng ating Panginoon sa kanyang mga inililigtas, ito ay dinadala niya sa kanyang komunidad, sa kanyang kaharian, sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan. At ang ginawa niya na ating tinalakay sa mga nakaraang 2 kabanata ay yung isa-isa niyang pagsisiwalat ba o paglalantad o pwede natin sabihin pagpapaalala, ano ba ang mga ginampanan ng bawat persona ng ating iisang Diyos upang ang isang mananampalataya ay madala sa kaligtasan at maging miyembro ng iglesia. Inumpisahan niya sa pamamagitan ng pag-a-address sa Diyos Ama, na sinabi niya na sa pamamagitan ng ating Diyos Ama, tayo ay na kay Kristo Jesus. It is because of Him. Sa mga bandang huling talata ng 1 Corinthians 1, sabi niya, it is because of Him there is God the Father, that we are in Christ Jesus. So ang Ama, makikita rin naman natin sa ibang bahagi ng kasulatan, ang nagdodro patungo sa isang makasalanang sumampalataya. Saan? Sa ating Panginoong Jesus ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Sabi nga ni Jesus Christ in the book of John, no one comes to me unless the Father draws them. Diba siya ang, kumbaga, ang nagdadala. Kaya sinabi ni Pablo, it is because of the Father that we are in Christ Jesus. Pangalawa, hindi magaganap ang katiyakan ng pagsampalataya at kaligtasan ng isang makasalanang nabibilang sa iglesia kung hindi tinupad ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang misyon, kaya siya naparito. Bilang ating tagahalili, kaya sinabi ni Pablo na kanyang napagpasyahan na walang ibang mensahe na ipaalam sa kanila, sa mga taga-Korinto, kundi si Kristo Jesus at siya na napako sa krus. The Father is drawing, siya rin na nag-elect ng mga makasalanan tungo kay Kristo para maging bahagi ng iglesia. Si Kristo naman na nagtiyak na matutupad ang kanilang pagtubos nung siya ay naparito upang mapako sa krus. At pag pinag-usapan natin ang pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, it is the entirety, yung kabuuan ng kanyang ginawa dito sa lupa. Yung tinatawag natin pre-cross moments bago siya dumako sa krus, which is marami doon ay tungkol sa kanyang naging perpektong buhay bilang ating tagahalili. Nung siya ay during the cross, nung siya ay doon nakatirik sa krus, nagdurusa hanggang sa siya ay malagutan ng hininga bilang kabayaran ng ating mga pagsuway. Dahil kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, and then post-cross, yun ay nung siya ay muling nabuhay bilang tagumpay sa ating kasalanan at laban sa ating kamatayan. Then after noon, dumako si Apostol Pablo sa paglilinaw na hindi ayon sa karunungan ng pananalita ng isang mangangaral ang basihan kung bakit ang mga sumasampalataya ay humahantong sa pananampalatayang nakapagliligtas. Sa halip, kanyang binanggit, at yun yung naging topic natin noong nakaraan sa ating sermon text, kung ano ang lugar o tungkulin ng banal na espiritu, kung paanong siya ang nagbibigay kakayahan sa mga masasampalataya ayon sa kanyang malayang kalooban na ang kinin na sampalatayanan at yakapin ang karunungang inilalantad niya at ipinapahayag niya sa atin. Kaya nga nakaraan nating mensahe, ang karunungan at kakayahang manalig sa krus ni Hesukristo ay malayang kaloob ng banal na espiritu. Isa yun sa mga pangunahin, kagaya na nabanggit ko noong nakaraan, pangunahing pagpapala ng kaligtasan na ating natatamo ay ang banal na espiritu. Siya ang nag-regenerate sa atin, kaya tayo ay nagkakaroon ng tinatawag nating true saving faith. Walang makakasampalataya, malibang buhayin muna ang isang makasalanan ng banal na espiritu. Buhayin muna yung kanyang patay na kaluluwa. Pagkatapos noon, ang una nating natatamo, matapos tayong sumampalataya sa Ebanghelyo in Ephesians 1:13, ay ang pagtatatak, ang pananahan ng banal na espiritu sa atin.
Kaya nga tiningnan natin yung dalawa nating punto no nakaraan ng karunungang malayang kaloob ng banal na espiritu at ang kakayahang malayang kaloob ng banal na espiritu. So nakita natin o natalakay ayon sa pagtalakay ni Apostol Pablo kung gaano na hindi nakasalalay sa kahit sinong tao ang gawain ng pagpapasampalataya sa isang makasalanan upang siya'y maging bahagi ng iglesia. So therefore, isa talagang madiin dapat na konklusyon na atin ding makikita maya-maya lamang na hindi dapat nagbabahabahagi ang mga miyembro ng iglesia ayon sa kanilang tinatangkilik na mga mangangaral o mga pinuno. Kaya nga, matapos ang naging paglilinaw ni Apostol Pablo pagdating sa gawain ng banal na espiritu sa pagbibigay karunungan at kakayahang sumampalataya sa karunungang ipinagkakaloob niya, especially yung wisdom ng gospel, yung karunungan ng ebanghelyo, dadako naman si Apostol Pablo sa pagtalakay sa lugar ng mga mangangaral, na mga pinuno sa iglesia, pagdating sa gawaing pagtubos at pagtataguyod ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Ito ay tatalakayin niya bilang bahagi pa rin ng pagsasaway sa mga mananampalataya sa Korinto sa kanilang ginagawang pagbabahabahagi ayon sa tinatangkilik na mangangaral. So ang gagawin niya, lilinawin niya na bagamat mataas na karangalan ang maging mangangaral ng ebanghelyo, ang maging pinuno sa iglesia, subalit hindi nakasalalay sa mangangaral o sa pinuno ng iglesia ang resulta ng kanilang pagpapagal. May pagpapagal na nagaganap sa bahagi ng namumuno at nangangaral. Pero ang resulta at the end ay hindi ayon sa pagpapagal na ginagawa ng nangangaral. Ang nagdadala sa tao tungo sa kaligtasan upang mapabilang sa iglesia ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Siya lang at wala nang iba. Yun yung magiging mismong sentro ng tatalakayin ni Apostol Pablo dito sa unang 9 na talata ng 3 kabanata ng 1 Corinthians. Kaya bago ang lahat, mula po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang pagpapalago ng iglesia ay gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagal ng kanyang mga mangangaral. Building the church is the work of God through the utmost labor of His own preachers. Ang pagpapalago ng iglesia ay gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagal ng kanyang mga mangangaral. Ngayon, with all that said, makikita natin yung salitang pagpapalago dito at karamihan ang maaring isipin ay tungkol sa maturidad ng bawat membro ng iglesia. Yun ay kasama sa konteksto ng pagpapalago. Pero ang pangunahin na konteksto dito o ibig sabihin ni Pablo sa paggamit ng salitang pagpapalago ay patungkol sa pagdadala ng mga tao ng Diyos sa iglesia upang maging bahagi nito. So it has something to do with numbers. Pero hindi nagtuturo ang teksto natin na dapat nating lubos na mas pahalagahan ang bilang ng mga nasa iglesia kumpara sa bilang ng mga taong nababago ng ebanghelyo sa loob ng iglesia. But we have to take this in context dahil ang ina-address ni Pablo ay pagkakabahabahagi. At ito'y may kinalaman sa mga taong nasa loob ng iglesia na ang nais talagang sabihin ni Pablo na kayo ay nariyan, hindi dahil namin. Kundi kayo ay nariyan, ang nagbibigay ng bilang, ang naglalagay ng tao sa iglesia, ay hindi ang namumuno, hindi ang nangangaral, kundi ang Diyos lamang na siyang nagbibigay ng kalaguan. Siya ang nagpaparami ng tao dahil hawak niya ang kaligtasan. At siya rin na nagpapasya kung saang lokal na iglesia niya dinadala o dadalhin ang bawat naliligtas ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So yun ang konteksto ni Apostol Pablo dito. Ngayon, nais kong umpisahan. To love and admire pastors and preachers, it is a wonderful thing. No, maaring isipin nyo, this might sound self-serving dahil nagsasabi ng mga bagay na ito sa inyo ay isang pastor, but that is not my intention. Ito ay isang bagay na magandang gawin sapagkat ito rin ay ipinag-utos ng ating Panginoon sa kasulatan. At isa pa, sa bahagi naman ng isang nagmiministro sa mga panahon ng hamon
At ito ay nagdadala rin ng encouragement. Ginagamit ng Panginoon ito as encouragement for ministers, especially during challenging moments. At ito ay nagre-remind din sa mga nagmiministro ng kanilang mga sakripisyo, bagamat mahirap, they are all worth it. Hindi dahil sa approval ng mga tao sa loob ng iglesia, pero dahil namamataan nila na ang Panginoong Diyos ay kumikilos sa iglesia ng dahil sa lumalagong pagmamahal, hindi lang sa pastor o sa ministro ng mga membro ng iglesia, kundi pagmamahal ng bawat isa sa isa't isa. So doon natin nakikita ng mga ministro na kumikilos ang Panginoon sa kanyang iglesyang pinamamahalaan o pinapaalagaan sa kanila ng Panginoon. It is a great comfort for every ministers to see that, especially during challenging times and during times na kailangan pumili ng mga nagmiministro na magsakripisyo ng isa pang mga bagay para sa ikalalago at ikatatatag ng iglesia ng Panginoon. Pero to make idols out of pastors and preachers is a very sinful thing. Yun yung kailangan nating tandaan. It is good to love preachers and pastors, to take care of them, to encourage them, but to make idols out of them, it is a very sinful thing. Alam nyo, gaya ng natunghayan na at matutunghayan pa natin sa sulat na ito, ipinapakita dito na maging ang mga tao ng Diyos, kapag sumobra sa pagtangkilik sa kanilang mga mangangaral at pinuno, sa kanilang mga abilidad, sa kanilang mga katangian, ay maaaring humantong sa isa pang pagkakasala. At kasama sa pagkakasalang ito ay ang pagkakabahabahagi sa iglesia. Kaya nga, sa tinatalakay ni Apostol Pablo sa ating mga talata ngayon, magbibigay siya ng tama at balansing pananaw kung paano ba natin dapat tingnan ang mga nagsisikap at mga nananatiling tapat na mga pinuno at mangangaral sa iglesia. There has to be a biblical balance. No, kasi when love becomes over, when admiration becomes over than what is biblically prescribed, it turns into idolatry. And then, minsan naiisip natin, ay parang okay pa naman itong bagay na ito, only to realize sa mga bandang kahulihan na tayo pala ay nagkakasala na. Yung mga nangangaral at namumuno na nagdedirekta ng mga tao sa iglesia sa Diyos, ay bigla na lang nare-realize minsan ng ibang mananampalataya, siya nang dinudyos nila. And that shouldn't be. Hindi ito maaari. Diba kung ating titingnan mabuti, hindi naman maaari na maging bida ng mensahe ay ang mensahero. Maliban na lamang kung ang paksa ng mensahe ay yung mensahero. Kasi si Kristo ay naging mensahero din. He had a prophetic ministry. Pero ayos lamang na siya itangkilikin, siya ipanampalatayanan dahil ang dala niyang mensahe tungkol sa kanya. Pero hindi ito maaari para sa ibang mga tao na bagamat nangangaral, pero ang mensahe nila hindi naman tungkol sa kanilang sarili. Sabi nga ni Apostol Pablo in 2 Corinthians 4, we preach Christ. Diba? Hindi naman ang ipinipreach ay sa kanilang sarili o kanilang sarili, kundi si Kristo. At ang dapat maging tugon ng mga nakakarinig, ng mga tumatanggap ng mensahe, ng isang matapat na mensahero o pinuno o mangangaral sa iglesia, ay kung sino ang nilalaman ng mensahe, kung sino ang paksa, hindi ang mensahero mismo. Ngayon, dalawang pananaw ang ating titingnan dito so that we would have a biblical understanding and treatment of pastors and preachers at iba pang mga namumuno sa iglesia. Una, titingnan natin ang makalaman na pananaw sa mga pinuno't mangangaral. Ang makalaman na pananaw sa mga pinuno't mangangaral. At ang ikalawa, ang espiritual na pananaw sa mga pinuno't mangangaral. Ang espiritual na pananaw sa mga pinuno't mangangaral. Tingnan natin yung una. Ang makalaman na pananaw sa mga pinuno't mangangaral. Sabi ni Pablo sa unang talata natin ngayon, 1 Corinthians 3:1, ngunit ako mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga taong namumuhay ayon sa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo.
Matapos ang kanyang paglilinaw patungkol sa lugar o tungkulin ng banal na espiritu, upang ang isang tao ay magkaroon ng karunungan na biblikal at humantong at magkaroon ng kakayahan na sumampalataya sa karunungan ito, especially the wisdom of the gospel. Sinabi niya in 1 Corinthians 2:15, hinahatulan naman ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay at hindi siya hinahatulan ng sinuman. Sa madaling salita, ang isang taong may banal na espiritu, binigyan ng karunungan at kakayahan ng banal na espiritu na sampalatayanan ng salita ng Panginoon, ay binibigyan din ng kakayahan ng banal na espiritu na alamin sa lahat ng bagay kung ano ang tama at mali. Kaya nga sinabi doon ni Apostol Pablo, hinahatulan ng mga taong espiritual ang lahat ng bagay. When we see all or everything, dapat tinitingnan natin, tama ba ito? Mali ba ito? At ang ating discerning ay nakabase sa binibigay na kakayahan at karunungan ng banal na espiritu. Doon tayo natapos nung nakaraan in 1 Corinthians 2:15. Pagdating ng 1 Corinthians 3:1, ang una niyang sinabi sa mga ito, hindi ako makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual. Ngayon gusto ko linawin ang ibig sabihin dito ni Pablo. Hindi niya sinasabi o kinu-question ang pagiging mananampalataya nila. Kasi baka isipin natin, ibig sabihin kung hindi kinakausap ni Pablo o hindi siya makapagsalita sa mga ito tulad sa mga taong espiritual, ibig sabihin hindi ligtas sa mga to. Hindi naman sinasabi ni Pablo na ganoon. Hindi sinasabi ni Pablo na wala silang banal na espiritu. Ang sinasabi lang ni Pablo, base sa kanilang ipinamumuhay sa kasalukuyan, hindi siya makapagsalita sa kanila na parang sila ay taong spiritual na. Bakit natin nasabi na hindi kino-question ni Pablo o hindi itinatanggi ni Pablo ang pagiging tunay na mananampalataya ng mga ito? Una, ang kanyang pagtawag sa mga tao na ito ay mga kapatid pa rin. Tingnan niyo yung una, ngunit ako mga kapatid. So kung itinatanggi ni Pablo, kino-question ni Pablo ang kaligtasan ng mga ito, hindi niya tatawagin ng mga ito na ano? Mga kapatid. Pangalawa, makikita natin na ang tinutukoy ni Pablo dito ay hindi pagtanggi sa kanilang kaligtasan, kundi ang pag-question sa kanilang maturidad. It's about questioning or convicting their maturity. Kasi nilinaw ni Pablo kung anong ibig niyang sabihin na hindi siya makapagsalita sa kanya na tulad o sa kanila na tulad ng isang taong espiritual. After nung koma, dun sa salitang espiritual, ang sabi niya, kundi tulad sa mga taong namumuhay ayon sa laman, ipinaliwanag pa niya further, tulad sa mga sanggol kay Kristo. So this is about their immaturity. Noong mga panahong isinulat to ni Pablo, ay siya'y nasa Efeso na. At mahigit kumulang na 3 taon na ang nakalipas simula ng kanyang huling pagtapak o huling niyang pananatili sa iglesia ng Corinto. So, years have passed. So, bagamat iba-iba ang pacing ng paglago ng mga mananampalataya, pero inaasahan na mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa paglago. Ngunit sa kanilang ginagawang pagbabahabahagi na isang karumaldumal na kasalanan laban sa Ebanghelyo, laban kay Kristo, laban sa ating Panginoong Diyos, kinailangan na ni Pablo na diin-diinan ang kanyang pagsasaway sa mga ito. Matapos ang ilang panahon, ika ni Pablo, if we will be paraphrasing, you remain immature. Yes, you are my brethren. Kapatid ko pa rin kayo. Alam kong ligtas kayo. Pero mga sanggol pa rin kayo. In kontra sa 1 Corinthians 2:15, hinahatulan ng mga taong espiritual ang lahat ng bagay. Pag sinabing sanggol, meron na bang kapasidad ang sanggol na hatulan ng lahat ng bagay? Na alamin ang tama at mali. Kung tutuusin, they're expected to have that capacity na. But they are behaving as if they don't have the capacity. Kaya sinasabi ni Pablo, kayo'y mga sanggol pa rin kay Kristo. And then siya nagpatuloy. Nilinaw niya kung bakit patuloy pa rin Ebanghelyo ang kanyang idinidiin sa kanila. Kasi kung tutusin, sa simula ng 1 Corinthians, kung papasinin niyo, kung iso-survey niyo yung buong sulat, inumpisahan ni Pablo saan? Sa Ebanghelyo.
Nung patapos na siya, saan ulit niya tinatapos? Sa Ebanghelyo. 1 Corinthians 15, ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo. He stuck to the gospel. Bakit? Verse 2 ang dahilan. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng pagkain para sa nasa hustong gulang, sapagkat hindi pa ninyo ito kaya. Hanggang ngayon nga, ay hindi pa ninyo kaya. Ang dahilan kung bakit nanatili si Apostol Pablo sa gatas, usually, pag nakita natin milk of the word, gatas, ginamit din ito ni Peter, di ba? The milk of the word. Tapos sinabi niya, now that you have tasted that the Lord is good. Bakit ganoon? Para sa isang bagong mananampalataya na tinatawag na sanggol, ibig sabihin immature pa, hindi mo naman pwedeng pakainin, gamitin nating illustration yung sanggol, hindi mo naman pwedeng pakainin ang bagong silang na sanggol ng karne. Eh kahit gaano pa ka-nutritious yung pagkakaluto ng karne, pwede mong patayin ang sanggol. Kapag ka pinakain mo nun, pag yung nabilaukan, di ba? Anong kaya niya? Hindi pa niya kayang umuya, wala pa siyang mga ngipin. Usually, ang pinapakain sa kanya o pinapainom as his or her nutrient, gatas pa lamang. And the gospel is oftentimes referred to as the milk. Dahil yun talaga ang starting point ng isang Kristiyano. Ang problema nga lang, dapat hindi tayo tumitigil sa pag-inom ng gatas, kaya may osteoporosis na gaganap. Pero sa isang spiritual na tao, sa isang mananampalataya, dapat patuloy pa rin ang pag-inom ng gatas, hindi lang tuwing sanggol. At itong mga ito, dahil nga sa kanilang immaturidad, sabi niya, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng pagkain para sa nasa hustong gulang, hindi muna niya itinilalantad o itinuturo sa kanila yung mga higit na malalim na doktrina. Why? Hindi sinabi ni Pablo yung sapagkat hindi pa ninyo ito kaya to question their intellect. Hindi sinasabi ni Pablo kasi mahina ang ulo nyo. Hindi nyo pa kaya. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kasi yung kasunod nung sentence na yun, sapagkat habang sa inyo may mga pagsiselos, mga ganyan so on, sapagkat kayo ay namumuhay pa ayon sa laman. This is not a question of intellect, it is the question of the heart, not the mind. Ano nga ang pinagtatalo-talunan ng mga taga-Korinto kaya sila nagbabahabahagi? Ang basihan nila yung kanilang mga pinuno. Ayon sa lalim ng kaalaman, dunong o runong o husay sa pagsasalita. Pagdating sa 1 Corinthians 12, bakit may 1 Corinthians 12 hanggang 14? Sila ay nagtatalo-talo, nagbabahabahagi kasi sila ay nagmamalakihan kung sino ang mas pinagpala pagdating sa kaloob ng Diyos. Hindi, mas gifted ako kaysa sa'yo. And so on. So pag binigyan mo ang mga taong ganito ang buhay ng mga malalalim na doktrina, sa halip na makatulong sa kanila yung malalalim na doktrina ngayon, na without question, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1, sila malalim sa kaalaman. Natatandaan nyo ba yon? So this is not a question of intellect. Pero pag binigyan natin ng malalalim na doktrina ang mga taong nagtatalo-talo kung sino ang mas marunong sa kung sino ang hindi, na nagbabahabahagi kung sino ang mas marunong kaysa sa kung sino ang hindi, sa kagandahan ng doktrinang malalalim na matutunan ng bawat mananampalataya. Pero pag ibinigay natin ito nang wala pa sa hustong gulang, as the Apostle Paul would quote it, ibig sabihin, sa panahong sila'y immature pa, ikapipinsala nila at ng iba na malaman nila ang mga malalalim na doktrina. Dahil ano yung sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 8? Knowledge puffs up, but love builds up. Anong meron sa kanila? They have knowledge. What do they lack? Love. Pag ibinigay natin ang malalalim na doktrina sa isang immature pa na mananampalataya, maaaring lang niyang ikalaki ng ulo ito at hindi makatulong sa kanyang buhay. Kung magsasanggol, maaari siyang mabilaukan at pwede siyang makabilaok din ng iba ng dahil doon. But this is a good thing to do. Kasi at the end of the day, sabi nga natin, walang nag-graduate sa gospel, walang nag-graduate sa gatas, sa physical na buhay.
Pero hindi maibig sabihin promi lang iinumin mo kahit ikaw ay maedad na. Di ba? Pero ang ibig ko sabihin, dapat patuloy pa rin na umiinom ng gatas sa pisikal na buhay ang mga tao, ganun din sa espiritual. Kasi nananatiling ang pundasyon ng lahat ng doktrina walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoon at ang pinakakailangan ng isang tao upang lumago sa pamumuhay kay Kristo walang iba kundi ang parehas na ebanghelyong nagpawalang sala sa Kanya. At ano ba ang isa sa mga pangunahing inire-remind ng gospel? Na dapat tayo ay magkaisa. Dahil ang tinubos ni Kristo ay hindi iisang tao, kundi grupo ng tao para sa isang komunidad lang, para sa isang katawan lang. Hindi sa multiple na katawan, ngunit sa iisang katawan ni Kristo, na siya lang ang nag-iisa na ulo nito. Hindi masamang lumalim sa doktrina bilang paglilinaw. Subalit kung hindi pa sila nagmamature sa kanilang buhay, ang malalalim na doktrinang malalaman nila gagamitin nila sa maling paraan na maaaring humantong sa pagmamalaki, lalong pagmamalaki, at mas matindi pang pagkakabahagi. Ngayon isiniwalat na ni Pablo kung bakit niya sinabing hindi ko kayo makausap na parang kayo mga taong espiritual. Kahit sila naman ay may banal na espiritu na. In 1 Corinthians 3:3-4 sabi niya, sapagkat kayo ay namumuhay pa ayon sa laman. You have the Spirit, but you are living in accordance with the flesh. And then, sinabi niya, specific. From general to specific. May nangyayaring kasalanan, yun ang ibig sabihin sa namumuhay pa ayon sa laman. Ito'y patuloy na pagkakasala. Tapos in-specify niya kung anong klaseng mga pagkakasala. Sapagkat habang sa inyo ay may mga pagsiselos at mga pag-aaway, hindi ba kayo'y namumuhay ayon sa laman? At lumalakad ayon sa kaugalian ng tao? Tapos ano yung pinagseselosa nila at pinag-aaway-awayan? Ang sagot, yung kanilang mga pinuno. Marahil may ibang tao doon na gusto ng atensyon ni Pablo, na sa tingin nila hindi nila makuha ang atensyon ni Pablo o ni Apollos. Kaya sinasabi nila, kay Pablo na lang ako, hindi, kay Apollos na lang ako. Ay sinabi sa kanila nag-aaway-away, sinong mas mahusay? Si Pablo ba? Si Apollos ba? Si Pedro ba? Sino ang dapat kong pakinggan? Bagamat pare-parehas naman ang mensahe ng mga mangangaral na nabanggit na ito, pare-parehas ang kanilang katapatan, pare-parehas ang kanilang layunin, as we shall see later na sasabihin ni Pablo. Pero mga ito ay nagkakaroon ng mga pagsiselos at pag-aaway-away ayon sa kanilang mga tinatangkilik na pinuno. Sabi rito, lumalakad kayo ayon sa kaugalian ng tao sapagkat kapag may nagsasabi, kay Pablo ako, at ang isa naman, kay Apollos ako, hindi ba asal ng mga tao iyan? Binanggit niya muli yung binanggit niya sa 1 Corinthians 1:12 na naman nagsumbong daw yung sambahayan ni Chloe, may nagsasabi na kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Pedro ako. Sa madaling salita, kaya hindi niya makausap sa paraang espiritual ang mga ito o parang tratuhin na parang sila espiritual na, kahit sila may banal na espiritu na, dahil sa kanilang ginagawang pagkakabahabahagi na doon binasa natin kanina in Galatians chapter 5 verse 20, isa sa mga bunga ng laman in Galatians 5:20, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Ang kanilang basihan ay ang husay ng mga ito. 1 Corinthians 2:1, kaya sinabi ni Pablo nung nakaraan nating chapter, mga kapatid, nang pumunta ako sa inyo, hindi ako dumating na nagbabalita sa inyo ng hiwaga ng Diyos ayon sa kahusayan ng pananalita o ng karunungan. Basihan nila ay ang husay ng mga ngaral, yung atensyong nakukuha nila mula sa kanilang mga pinuno at mga ngaral. At kung mayroon man na gumagawa nito at inaasahang gumawa nito, sila ay yung mga tao na makalaman pa. In 1 Corinthians 2:4-5,
Kaya sinabi ni Pablo yung mga ganitong bagay, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mga mapanghikayat na salita ng karunungan, kundi sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu, upang ang inyong pananampalataya ay hindi mapasalig saan? Sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pero sila, despite having the Holy Spirit and the conviction of the Holy Spirit, ang kanilang pananampalataya ay somehow isinasalig nila sa karunungan ng kanilang mga pinuno, ng kanilang mga mangangaral, sa halip na ma-recognize nila that through those preachers and leaders, they are operating based upon the power of God, not based upon their own skills, their own giftedness. Kaya ang gift pag sinabing gift, hindi galing sa kanila. Oo ba? Regalo nga Hindi ito mas gifted to. Teka lang, nandun na yung sagot. The word gift implies it was given. Hindi siya yung source. So kung mayroon man dapat tangkilikin at pagkaisahan, yun yung nagbigay. Hindi yung binigyan. Anong nangyari dito? The Corinthian believers made an idol out of their ministers, which made them divide amongst each other, which showed how immature they still were. Ito yung sinasabi ko kanina. Na bagamat wala namang masama na mahalin, na i-admire ang mga pastor at mga mangangaral, but to make idols out of pastors and preachers is a very sinful thing. Tingnan nyo ang nangyayari dito. Ang itinataas ng mga taga-Korinto sa kanilang pagbabahagi ay ang kanilang mga pinuno, hindi ang ulo ng iglesia. Instead of Christ being the one exalted, ang ine-exalt nila yung kanilang pinuno. So nangyayari, nagkakaroon sila ng paksyon-paksyon. Nagkakaroon sila ng hindi naman tamang pagkakabahabahagi. Pati yung mga pinuno tuloy, kagaya nila Apollos, nila Pablo, nila Pedro, na wala namang kinalaman, ay nadadawit o nadadamay sa kanilang ginagawa na pagkakabahabahagi. Alam nyo, isang hamon sa atin ay tinuturo ng ating teksto na huwag nating hayaang paghanga sa mga namumuno ay pagkakabahabahagi ang siyang itubo dito sa iglesia. Hindi ito ang nararapat, hindi ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Diyos ay naglagay ng mga pinuno sa iglesia. Hindi ito ang dahilan kung bakit siya naglagay ng mga opisina sa iglesia, some of which do not exist na sa panahon natin ngayon. Hindi ito ang dahilan kung bakit naglagay siya ng mga mangangaral sa iglesia. Sa halip, in Ephesians 4:11-14, bilang paalala, ito ang dahilan kung bakit nagbigay si Kristo ng mga opisina sa iglesia. Ephesians 4:11-14, at siya, ang siya doon ay si Kristo. Si Kristo ang nagbigay sa iba ng kaloob na maging apostol, sa iba'y maging propeta, sa iba'y ibanghilista, at sa iba'y pastor at guro. For what reason? Ito'y upang ihanda ang mga banal para sa gawain ng paglilingkod tungo saan? Sa ikatatatag ng katawan ni Kristo. Hindi para sa ikapagbabahabahagi, ngunit tungo sa ikatatatag ng katawan ni Kristo hanggang marating natin lahat ang alin? Ang pagkakaisa ng pananampalataya, hindi paghihiwa-hiwalay. At ang lubos na pagkakakilala sa anak ng Diyos tungo sa pagiging ganap na tao hanggang taglayin ang lubos na kabuuan ni Kristo. Until the church is complete. May hymn na ganun, di ba? Hindi until the church is scattered or separated. Kaya nagbigay ang Panginoon ng mga namumuno sa iglesia at ng mga nangangaral sa iglesia. Yun itandaan natin. Kumbaga, hindi natin kailangang hintayin may maganap na ganun dito sa atin para malaman natin kung gaano kabigat na kasalanan niyon sa Diyos. Prevention is always better than cure. Kahit hindi tayo mga doktor. At kung ating titingnan, kung isiniwalat ni Pablo kung ano yung makalamang pananaw tungo sa mga mangangaral at sa mga pinuno ng iglesia, kanya rin namang inilantad o pinahayagang espiritual na pananaw sa mga pinuno at mangangaral.
So natapos tayo doon sa makalaman na pananaw, doon naman tayo sa spiritual na pananaw sa mga pinunot, mga ngaral. Now, he started naming names kasi may mga nadadawit na pangalan at ito yung mga pinuno na pinagkakabahabahaginan dahil sa maling pagtangkilik ng mga taga-Korinto. Nag-umpisa ito in verse 5. Anong sabi ni Pablo? Nagbabahabahagi kayo dahil pinagbabasihan nyo yung aming mga katangian, abilidad, aming pagpapagal. Sino nga ba si Apolos? Sino ba si Pablo? So ang ginagawa niya rito is magkaroon naman kayo ng tamang pananaw tungo sa amin. Tingnan nyo kami ayon sa kung paano kami tinatrato ng Diyos. Tingnan nyo kami ayon sa kalooban ng Diyos na ipinagagawa sa amin. Dahil lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Sino ba si Apolos na inyong tinatangkilik ng husto? Sino ba si Pablo na inyong tinatangkilik ng husto? Sino ba kami na ang ginawa nyong o pinangalanan nyo na inyong susundin? Diba sabi, I follow Paul, I follow Apollos. Sa halip na I follow Christ. Although may mga nagsasabing I follow Christ, pero sa mali na motibo at maling takbo ng puso. Kaya sinabi ni Pablo, kami na masyado niyong tinatangkilik na pinagbabahabahaginan ninyo ay mga lingkod. We are slaves. We are servants. Hindi kami mga hari, hindi kami mga celebrity o kung anuman sinasabi ni Pablo. Hindi kami bagamat kami may katungkulang mamuno, pero hindi kami ang ulo ng lahat. At the end of the day, despite our role, kami ay mga lingkod. We are servants. At sinabi niya lingkod na kinakasangkapan o kinasangkapan upang sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Hindi naman kami nagtakda na may maligtas sa inyo. Ang nagpasya ay sino? Ang Panginoon. Kaya niya sinabi sa bandang huli ng pangungusap, ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Even the time, kung kailan kayo maliligtas, sinasabi ni Pablo sa mga mananampalatayang ito. Even kung sino man ang gagamitin ng mga aral sa inyo, lahat ng yan, ang Diyos ang nagtakda. Kami, na mga lingkod, ika ni Pablo, ay kinasangkapan lang upang sumampalataya kayo. Hindi sinabi ni Pablo, kami mga lingkod na pinagmulan ng inyong pagsampalataya. Sabi ni Pablo, kami mga lingkod na kinasangkapan upang sumampalataya kayo. Hindi kami ang nagpasampalataya sa inyo. Ang Diyos ang gumawa nito para sa bawat isa na nagiging bahagi ng iglesia. Mahalaga yung salitadong kinasangkapan. Susi iyon upang makita natin at magkaroon tayo ng espiritual na pananaw tungo sa mga pinuno ng iglesia at tungo sa mga mangangaral. Ang bawat isang yan sa karangalang ibinigay ng Diyos sa kanila ay kasangkapan lamang din. Anong sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4? We are what? Vessels in jars of clay. Gawa saan? Sa putik. Clay pots. Kasangkapan. Lingkod. At dahil nagbanggit na ng pangalan si Pablo, sino nga ba si Apollos? O sige, sagutin natin, sino nga ba si Apollos? In Acts 18:24, ito yung unang pakilala kay Apollos. Dumating sa Efeso ang isang Hudyo na ang pangalan ay Apollos, na tubong Alejandria. Si Apollos daw mahusay siyang magsalita at dalubhasa sa kasulatan. Mayroon siya talaga kilala si Apollos na mahusay talaga sa pagsasalita at sa Biblia. Pero at the end of the day, was it Apollos who made them believe? No. Kasangkapan siya ang nagtakda ng pagliligtas ng bawat isa at pagsampalataya ng mga ito
ay ang Panginoong Diyos. Kasangkapan lamang kung sino man ang nangaral. Kaya nga nilinaw ni Apostol Pablo, matapos niyang tanungin, kilala niyo ba kung sino si Apolos? Kilala niyo ba ng tama kung sino si Pablo? Alam niyo ba kung ano kami sa iglesia? Kami mga lingkod, kami mga kasangkapan. Despite or regardless of our skills na galing din naman sa Panginoon, kasangkapan lang kami. Siya ang deciding factor. Kaya ang ginawa niya in verses 6 to 7 ay nilinaw niya gamit ng ilustrasyon ng pagtatanim. Kung ano ang role ng pinuno, ng mangangaral, at ng Panginoon. Sabi niya, ako nagtanim. Kasi si Pablo ang nagtanim o ginamit ng Panginoon para itanim yung iglesia. Pag-alis ni Pablo, may nag-follow up ng ministry niya. Sino? Si Apolos. Si Apolos ang nagdilig. Makikita niyo kung paanong nagministro si Apolos sa mga taga-Korinto. Basahin niyo yung Acts 18. After ni Pablong umalis doon, si Apolos ay nag-follow up to minister sa mga taga-Korinto. Pero ano naman? Oo, ako ang nagtanim. Si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Gamitin natin yung ilustrasyon ng pagtatanim or farming. Kahit paggaano ang pagsisikap ng nagtanim ng binhi at ang pagsisikap ng nagdidilig nito araw-araw, kapag ka binagyo, ayon sa desisyon ng lumikha, ang itinanim, hindi ito tutubo. Pero kung nagdesisyon ang Diyos na nagbibigay ng panahon na maging maaraw, na may panahon ng pag-ulan, na balanse ang lahat, tutubo ang binhing itinanim at dinidiligan. At the end of the day, kung titingnan natin sa isang practical na pananaw, maging ang mga magsasaka, hindi naman nakasalalay sa kanila kung ang kanilang itinanim at kanilang dinidiligan ay tutubo. Tama ba? Sa dami ng bagyong dumaan, na kung saan nagsikap ang mga magsasakang magtanim at magdilig, na ang kanilang mga itinanim at saka dinidiligan ay nasira at hindi tumubo. At the end of the day, yun ang sinasabi ni Pablo. Kung paanong sa isang nagtatanim at sa isang magsasakang nagsisikap, kahit gaano pa sila nagpapagal sa pagtatanim at pagdidilig, ay hindi tutubo ang kanilang itinanim. Kung hindi magiging maaraw at magiging maulan ng balanse, ganoon din sa mga itinatanim na salita at dinidiligang na itanim na salita sa bawat nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapalago. He gives the increase. It is His decision at the end of the day. Na kaya tayo ay pag nagpapagal na magturo, may mga VBS tayo nangyayari, sa kabila ng mga pagpapagal, sa pagmiministro, pagtuturo sa mga tao, sa mga bata, ang resulta ay ating ipinagtitiwala sa Diyos. May nagtatanim, may nagdidilig, pero ang Diyos ang magpapatubo niyan. Siya ang magpapasibol. Kaya sinabi ni Pablo in verse 7, kaya't hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga o ang mahalaga. Sino ang mahalaga? Ang Diyos na nagpapalago. Siya na nagdidesisyon kung ano ang mangyayari sa itinanim at diniligang salita. Siya ang mahalaga. He's the deciding factor. Siya ang soberano na magpapasya noon. Kaya nga sa madaling salita, to go back kung anong ina-address ni Pablo na kasalanan ng pagkakabahabahagi, what's the point of dividing over leaders when it is not up to them? When it is always up to God. At isa pa, bakit ba kailangan magbahabahagi over leaders and preachers? Ang sabi ni Pablo in verse 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay may isang layunin. Hindi naman sila magkaiba ng layunin ni Apolos pati ni Pedro, tama ba? Pare-pareha sila ng layunin. So dahil pare-pareha sa layunin ng mga ito, bakit itong mga mananampalataya kailangan magbahabahagi? Na sila ang basihan ng kanilang pagbabahabahagi. Kailangan nating tandaan na ang espiritual na pananaw sa mga pinuno at mangangaral ay bilang mga kasangkapan ng Diyos at hindi bilang dinodiyos. Walang karapatan ng sino mang pinuno o mangangaral na mag-astang Diyos sa iglesia.
At hindi rin sila dapat tangkilikin na parang Diyos ng mga nasa iglesia. Sila sa halip, gamitin natin yung ginamit ni Pablong salita ay kasangkapan at kamanggagawa ng Diyos. So, totoo, may matatanggap na kabayaran o reward pagdating ng Panginoong Hesukristo ayon sa pagpapagal ang mga namumuno at nangangaral sa iglesia. Pero hindi ibig sabihin noon na kung ano man ang nagiging resulta ng kanilang nagiging ministeryo ang siyang magiging basihan, kundi ang kanilang katapatan sa pagpapagal ang magiging basihan. Dahil ang gumagawa ng resulta at the end of the day, muli ay ang ating Panginoong Diyos lamang. Wala nang iba. At yung layunin na tinutukoy dito ni Pablo ito, sabi ni Pablo in verse 9, sapagkat kami mga kamanggagawa ng Diyos, at kayo ang bukid ng Diyos at ang gusali ng Diyos. Sa madaling salita, kaya niya ginagamit yung illustration ng pagtatanim, na parang sila'y mga farmer na nagdidilig at nagtatanim, ay upang sabihin ang layunin o ihanda na ilantad o ipaalala ni Pablo yung layunin nila bilang mga namumuno at nangangaral. Isang layunin namin, ano yon? Ang trabahuhin ang bawat miyembro ng iglesia ng Diyos. Kagaya ng sinabi sa Ephesians 4, tungo sa ikatatatag, tungo sa pagkakaisa ng pananampalataya, hindi tungo sa pagkakabahabahagi. Ang layunin ng bawat isang namumuno at nangangaral ay taniman ng bukid at diligan ito. Sa tuwing nangangaral ang mangangaral, ito ay paghahasik ng binhi. Sabi nga ang tawag dito, ni Pastor Noel, sow your seed. At sa bawat pangangaral muli na may kinalaman sa huling ipinangaral, ito'y pagdidilig ng itinanim na binhi. Kayo ay bukid ng Diyos. Hindi ko rin pwedeng sabihin na kayo'y bukid namin. Bukid kayo ng Diyos. Kami mga magsasaka, hindi namin pag-aari ang bukid. Pero tungkulin namin ang bukid dahil ipinagkatiwala iyon ng Diyos sa amin. At sa iba pa na mga kalalakihan dito na maaaring balang araw ay gamitin sa parehas na paraan ng ating Panginoon. Na kayo rin ay maging kasama na kamanggagawa ng Diyos sa kanyang bukirin. God's co-workers, sabi ng NIV. Gusali, builders. Ang Diyos naman talaga ang nagbibuild. Pero construction workers, ang kanyang mga pinuno sa iglesia at mga mangangaral, mga kamanggagawa ng Diyos. Working for God and working with God. 2 Corinthians 6:1, bilang mga kamanggagawa ng Diyos. At pag tiningnan natin yung dalawang salitang yon as we close, ano yung dalawang salitang nakita na natin patungkol sa mga pinuno at mangangaral? Kinasangkapan at kamanggagawa. Maganda ang ginagawa dito ni Pablo dahil meron siyang mahalagang ipinapaalala sa mga mananampalataya ng Korinto na yun ang isa sa mga pinakaunang binanggit niya sa mga taga-Korinto. Ano yung una niyang binanggit sa mga taga-Korinto? Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sila ay tumanggap ng biyaya, grace. Sa paggamit ni Pablo sa salitang kinasangkapan at kamanggagawa ng Diyos, ang pinapaalala dito ni Pablo, every single one sa church, ano man ang katungkulan niyan, namumuno, nangangaral, ano man ang katungkulan sa iglesia, lahat tayo rito ay nag-ooperate ayon sa biyaya ng Diyos. Tinutustusan lang ng biyaya. Tinutustusan lang ng biyaya. Pagka kasi tiningnan natin ng sobra-sobra ang isang mangangaral, ang isang pinuno, at tinangkilik natin ng husto, tinatrato natin sila na parang sila ang pinagmulan. That they are the source instead of the means. Hindi dapat ganoon. Kagaya na nabanggit ko kanina, hindi ang niregaluhan ang dapat tinitingnan, kundi ang nagre-regalo.
Kaya nga, let not your admiration of any pastors and preachers make you blind from the reminder that God still gives grace. That God works with and through ministers. Na ang bawat pinuno at mangaral sa iglesia kasama ng lahat pang mga Kristiyano ay tinutustusan ng biyaya ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit namin nagagawa yung nagagawa namin. Maganda itong mga talatang ito, lalo pag binanggit yung salitang kamanggagawa ng Diyos. Makikita yung paalala ng biyaya ng Diyos. Dapat tinitingnan nyo ang bawat mangaral at namumuno sa iglesia. Sino man sila, nasaan man sila, ayon sa biyaya ng Diyos. Hindi ayon sa kung anong mga katangian nila. Kasi kahit yung katangian nila ay galing sa biyaya ng Diyos. Na kung mayroon man kayong dapat o mayroon man tayong tamang pananaw sa pagtingin sa mga namumuno at nangangaral, ito'y paalala na ang Diyos ay mapagbiyaya. Dahil hindi yan makakatayo sa harapan, hindi yan makakapagsalita ng ganyan, malibang siya'y tinutustusan ng ating Panginoong Diyos. Yun lang ang dahilan. Wala nang iba. Kahit pakagaano kadami ang dapat niyang tapusin sa buong maghapon, at siya'y nakakatayo pa rin sa harapan para mangaral at magturo at magministeryo, kung magawa man niya yon sa kabila ng karamihan ng kanyang mga dapat tungkuling gawin, iyon ay biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga yung kamanggagawa ng Diyos. Let me illustrate. Si David Livingstone, isang misyonary sa Africa, ay nagkaroon ng pagkakataong makapanayam si Charles Spurgeon noon. At isa sa mga bagay na itinanong ni David Livingstone kay Spurgeon is ito: how can you accomplish so much in one day? Kasi si Spurgeon gumigising yan ng alas 4 pa lang ng madaling araw, tapos siya'y nangangaral ng alas 5, kasi dati uso ang pangangaral ng araw-araw. Tapos may madaling araw na service, may morning service, may afternoon service, at may evening. Si Charles Spurgeon ay may sariling pamilya, may asawa, may anak na kailangang asikasuhin, may mga aklat na isinusulat, may mga pinupuntahan at mga ministeryohan na mga miyembro niya na hindi biro ang bilang ng miyembro sa kanilang iglesia. 1,000. Siya ay may itinayong paaralan para sa mga mangangaral. Mayroon din siyang publishing. At ang bawat niyang sermon ay inaaral niya ng husto bago niya ipangaral. Knowing na araw-araw siya nangangaral, not just once a day, but usually 3 to 4 times a day. Sabi ni David Livingstone, how can you accomplish so much in one day? Ito ang sagot ni Spurgeon: you forget, Mr. Livingstone, there are 2 of us working. 2 kami. Hindi ako nag-iisa. Hindi ko magagawa ang lahat ng yan, ika ni Spurgeon, kung hindi 2 kami ng Diyos na tumatrabaho. We are God's co-workers. Sa madaling salita, bago tayong magkaroon ng maling pananaw sa mga mangangaral, maling paghanga sa kanila, maling pagtangkilik sa kanila, ang atin munang tingnan, how are they able to operate the way they do? At ang sagot dyan ay ang biyaya ng Diyos. At dahil ang Diyos ang pinagmumulan, ang Diyos ang may dahilan. Walang ibang dapat na layunin ng bawat mananampalataya sa iglesia, kundi ang tangkilikin ng husto ay ang Panginoon at magkaisa bilang ang nais ng Panginoon, maging sa layunin ng pagbibigay ng mga pinuno at mangangaral, ipag-isahin ang mga tao sa iglesia. At isa pa, tandaan nyo, kailangan nyo din po kaming mga pastor at mangangaral na ingatan. Huwag nyo pong hayaan na ang aming pagpapagal, huwag nyo pong hayaan na ang aming pangangaral at ang aming pagpapagal ay magkaroon ng maling motibo sa likod na ito. Ingatan nyo po kaming mga pastor at mangangaral na hindi ang pagtangkilik ng tao ang maging gasolina ng aming pagpapagal. Dahan-dahan po sa mga papuri, dahan-dahan sa mga pagtangkilik,
ilagay po natin ito sa lugar ayon sa biblical na balanse na ibinibigay sa atin ng kasulatan. Tandaan nating mabuti, if believers can make an idol of ministers, ministers can make an idol of their ministry. So dapat nating ingatan ng isa't isa sa ganitong paraan. Mali ang magbahabahagi, pero mali din na mali na ang maging motibo ng bawat membro ng iglesia at ng pamunuan ng iglesia sa kung bakit sila nagmiministeryo. Kaya nga bilang hamon para sa atin, tanawin ang bawat pinuno na paalala ng biyaya ng Diyos, mga kasangkapan ng Diyos at mga kamanggagawa ng Diyos. Kung mayroon man kayong dapat pagtanaw sa mga namumuno at nangangaral, at dapat maging paalala sa inyo ayon sa nagiging ministeryo ng nangangaral at namumuno, let you be reminded that God gives grace. Yon, at wala nang iba. Para walang maging idolatry of ministers at walang magkaroon o hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi bilang resulta noon sa isang lokal na iglesia. Muli, ang mga pinuno sa iglesia ay kasangkapan ng Diyos para sa ikatitibay ng iglesia at kamanggagawa ng Diyos para sa ikalalago ng iglesia. Kami po ay kasangkapan lang, hindi kami ang pinagmumulan. So sana po ang mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay mananalangin at tayo magpapasalamat sa Diyos sa Kanya pong naging mensahe para sa atin. So let's pray. Aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga paalalang ito ng iyong salita. Salamat po at nagkakaloob ka sa bawat lokal na iglesia ng mga mamumuno at mga ngaral, and you're equipping them. You are working through them and you are working with them. Sana yung mga bagay na yun ay magpaalala sa bawat mananampalataya sa bawat iglesia, na ang dapat naming tingnan ay ikaw na nagkakaloob ng biyaya at hindi yung mga pinagkakalooban ng biyaya, upang maiwasan ng maling pananaw patungo sa mga namumuno at mga nangangaral, upang maiwasan ng idolatry of ministers, at para maiiwas din ng mga minister na magkaroon ng idolatry of their ministry. At maiiwas din ng iglesia na magbahabahagi dahil sa mga kahangalan na ganito. Aming Panginoong Diyos, ingatan mo po kami na huwag kami magkaganito, aming Panginoon. At tulungan po kami na sa bawat kaloobo ng biyaya, ito man ay sa pamamagitan ng nangangaral, namumuno, sa pamamagitan ng naglilingkod, sa pamamagitan ng isang mananampalataya o mga mananampalatayang nakakatulong sa aming buhay sa panahon ng mga hamong espiritual, emosyonal, maging hamong mga material, Panginoon. Ang tingnan namin sa bawat isa ay kung sino ang nagkaloob ng biyaya. At ang aming layunin ay ang malugod ang nagkaloob ng biyayang ito, na walang ibang ninanais kundi magkaisa ang iglesia para sa ikatatatag nito at sa ipagkakaisa nito. Marami pong salamat o aming Panginoong Diyos. Salamat po sa pagtutustos mo sa amin dito sa aming iglesia. Sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So tayo po ay magsitayo. Tayo po ay aawit. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.